Dalawang bayani ng bansa. Isinulat ni Rene O. Villanueva. Iginuhit ni Joel Jason O. Chua. Sina Jose Rizal at Andres Bonifacio ay gumanap ng mahahalagang papel sa pagkamit ng kasarinlan ng Pilipinas. Bagaman ipinanganak si Jose sa marangyang pamilya sa probinsya, habang si Andres ay ipinanganak na panggit ng uri sa Maynila, marami silang katangian na magkatulad. Pareho silang masigasing mag-aral at may malalim na pagmamahal sa bayan. Sapagkat nabuhay sila sa parehong panahon, ang kanilang mga aksyon ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa buhay ng isa't isa. Masasabing ang kalayaan na tinatamasa ng mga Filipino ngayon ay bunga ng kagitingan at kabayanihan ni na Jose Rizal at Andres Bonifacio, mga ama ng lahing Filipino. Hunyo 11, 1861 nang isinilang sa Calamba, Laguna si Jose Rizal. Pampito siya sa 11 anak ni na Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Ang mga Mercado ay nakatira sa isang bahay na bato na may aklatang may halos 1,000 libro. Si Doña Lolay ang kanyang ina, ang unang guro ni Jose. Nobyembre 30, 1863 nang isinilang sa Tondo si Andres Bonifacio. Panganay siya sa 6 na anak ni na Santiago at Catalina Bonifacio. Ang mga kapatid niya ay sina Procopio, Sriaco, Troadio, Esperidonia at Maxima. Wala pa raw 5 taon si Jose ay marunong nang magbasa at magsulat. 7 taon lamang siya nang unang sumulat ng tula. Tungkol sa pagmamahal sa sariling wika ang tula. Bukod sa pagbabasa, mahilig din siyang maglaro ng karilyo at gumuhit. 14 na taon si Andres nang naulila sa magulang. Kaya halos katumbas lamang ng 2 taon sa high school ang naabot niya sa pag-aaral. Pero bukod sa mahilig siya sa pagbabasa, matatas bumigkas ng Tagalog si Andres at marami ang hanga sa kanyang sulat kamay. Nang mag-aral siya sa Ateneo, Rizal ang ginamit na apelyido ni Jose sa halip na Mercado. Nasangkot kasi ang kuya Pisano niya sa kaso ni Padre Burgos noong 1872. Sa Ateneo, nagkamit si Jose ng matataas na grado. Nanalo rin siya ng premyo sa pagsulat. Kahit hindi mataas ang pinag-aralan, sinikap ni Andres na turuan ng sarili. Natuto siyang magbasa ng Espanyol at kaunting Ingles. Basa siya ng basa ng mga libro gaya ng mga nobela ni Jose at yaong tungkol sa batas, kasaysayan at medisina. Tinuruan din niyang magbasa ang mga kapatid, lalo ang mga kapatid na babae. Libangan din ni Andres ang pagkanta. Paborito niya ang mga awiting trobador, La Constancia at Abanico. Nagkasundo sila ni Pasiano na siya ang mag-aaral sa Europa. Si Pasiano ang tutustos sa kanya at mangangasiwa sa kabuhayan ng pamilya. Nagkasundo rin at nangako sila sa isa't isa na parehong hindi mag-aasawa. Dahil sa pagbabasa, maraming natutuhan si Andres. Sa simpleng panggagamot, itinuring siyang manggagamot o herbolaryo ng kanyang mga kapitbahay. Siya ang takbuhan sa mga simpleng karamdaman tulad ng bukol, trangkaso at ubo. Sa Madrid, nag-aral si Jose ng medisina kasama ang iba pang estudyanteng Filipino
at mga pinatapon sa Espanya, naging tagapagtatag din si Jose ng pahayagang La Solidaridad. Naglathala ito ng mga artikulo tungkol sa Pilipinas. Para buhayin ang mga kapatid, tulong-tulong sila sa paggawa ng mga tungkod at pamaypay. Inilako ni Andres ang mga tinda sa patio ng simbahan para madagdagan ng kita niya. Pumasok din siyang mensahero sa Fleming and Company. Naging bodigero rin siya ng Friesel and Company. Noong 1887, nasulat niya ang nobelang Noli Me Tangere. Binatikos ng nobela ang pang-aabuso ng mga prayle sa Pilipinas. Ipinuslit ang mga kopya ng Noli Me Tangere sa bansa. Itinuring si Jose na kaaway ng mga prayle. Pati ang pamilya niya ay pinag-initan, pero sinundan pa niya ang Noli Me Tangere ng isa pang nobela, ang El Filibusterismo. Isa sa iniingatang aklat ni Andres ang Noli Me Tangere ni Jose Rizal. Nang magpulong si Jose para itatag ang La Liga Filipina, isa sa mga dumalo ay si Andres. Pero hindi nagtagal ang liga dahil itinapon si Jose sa dapitan. Nahikayat si Jose ng pamilya na huwag na munang umuwi ng Pilipinas dahil sa reaksyon sa kanyang mga isinulat. Itinuring siya ng kanyang mga kaaway bilang erehe at subversibo. Nagpa siya si Jose na sa Hong Kong muna manatili. Muling nagsama-sama ang pamilyang Rizal sa Hong Kong. Habang nandoon, nakilala si Jose bilang mahusay na doktor sa mata. Gabi ng Hulyo 7, 1872, nang itinatag ni Andres kasama sina Ladislao Diwa at Teodoro Plata ang Katipunan, isang lihim na kilusan. Hindi tulad ng kilusan ng mga nakapag-aral na Filipino na humihingi lamang ng reforma o pagbabago mula sa Espanya. Layunin ng Katipunan ang paghiwalay ng Pilipinas mula sa Espanya. Nang tuluyang magbalik sa bansa si Jose, humarap siya sa Gobernador General para sagutin ang mga paratang at batikos sa kanya. Samantala, ilang bayan sa gitnang Luzon ang pinuntahan niya para itatag ang La Liga Filipina. Dahil lihim ang kilusan, lubhang maingat ang Katipunan sa pagtanggap ng mga kasapi. May 3 tanong na pinasasagot sa mga nagbabalak sumapi. Ano ang kalagayan ng Pilipinas bago dumating ang mga Espanyol? Ano ang kalagayan ngayon? Ano ang kalagayan sa hinaharap? Sa simula, mabagal ang pagdami ng mga miyembro ng Katipunan. Sa isang pulong ng Liga sa Manila, dumalo si Andres Bonifacio at naging kasapi ng asosasyon. Pero hindi sila nagkakilala ng personal ni Jose. Sa pagbalik ni Jose sa bansa, nagpakana ang mga kaaway niya. Ginawan siya ng bintang. Binago ng Katipunan ang paraan ng pagtanggap ng mga kasapi. Nang maging miyembro si Emilio Jacinto, siya ang naging patnugot ng pahayagan. Nang malathala ang kalayaan, bumilis ang pagdami ng mga kasapi ng Katipunan. Tumanggap din sila ng mga kasaping babae. Ang may bahay ni Andres, na si Gregoria de Jesus, ang naging tagapagtago ng mga dokumento at armas ng Katipunan. Ipinatapon si Jose sa dapitan. Habang mahigpit na minamanmanan ng mga Espanyol, nagtayo si Jose ng maliit na hospital at paaralan sa dapitan.
Dito rin niya nakilala si Josephine Barken na lumuwas ng dapitan kasama ang ama-amahang nasa bingit ng pagkabulag, tutulma ng pamilya. Nagsama sina Jose at Josephine kahit hindi kasal. Sinasabing nagkaanak sila, bagaman hindi nagtagal ang buhay ng kanilang panganay. Dahil sa pagdami ng mga katipunero, naghinala ang mga otoridad. Samantala, maraming miyembro naman ang nainip sa pag-aalsa. Nagpasya si Andres na konsultahin si Jose na nakapiit noon sa dapitan. Pero tutol si Jose na simulan ng revolusyon hanggang kulang sa armas at hindi pa handa ang bayan. Buwan ng Agosto, 1876 nang matuklasan ang katipunan. Marami ang hinuli, ikinulong at pinahirapan. Kahit tag-ulan, nagpulong ang natirang miyembro sa Balintawak. Nagpunit sila ng mga sedula bilang tanda ng kahandaang magrevolusyon. Inilinsad ng katipunan ang himagsikan. Tayo ang nagmamay-ari sa lupang ito! Sa atin ang bayang ito. Punitin ang mga sedula nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay ang revolusyon! Nang sumiklab ang himagsikan sa Cuba, nagboluntaryo si Jose na magsilbing doktor doon. Nasa barko na si Jose nang sumabog ang revolusyon sa Manila. Noong 1876 sa pamumuno ng mga katipunero na dawit ang pangalan ni Jose sa himagsikan ng Pilipinas. Habang nagaganap ang mga labanan, nagpunta si Andres sa Cavite para ayusin ang gulo ng dalawang kampo ng katipunan, ang Magdalo at ang Magdiwang. Dahil bistado na ang katipunan, nagpasya sila kung paano pamumunuan ang revolusyon. Nahalal na presidente ng Republika si Emilio Aguinaldo. Nahalal ding kalihim na panloob si Andres. Pero nainsulto siya sa mga pangyayari, kaya ipinawalambisa ni Andres ang pulong. Lumayo siya, ngunit ipinahuli rin ng pamahalaan ni Aguinaldo. A formar! Carguen! Apunten! Consumatum est! Mabuti siguro tapusin ko ng buhay mo sa patalim. Huwag niyo akong patay na nakatalikod! Mabilis na nilitis si Jose at hinatulan ng kamatayan. Noong Disyembre 30, 1876, binaril si Jose sa Bagong Bayan. Di naglaon, itinuring siya ng mga Filipino bilang pambansang bayani at kinilalang ama ng bansa. Kinasuhan si Andres ng pagtataksil sa Republika. Matapos litisin, hinatulan si Andres ng kamatayan. Noong Mayo 1877, dinala siya ng grupo ni Lazaro Macapagal sa bundok Tala at pinaslang. Hanggang ngayon, patuloy na masalimuot na usapin ang sinapit ng ama ng himagsikan.